Isang alaga may handog sa kanyang long-time yaya. Isang librong siya mismo ang sumulat. At ang malilikom na pera mula rito, ipantutulong niya sa mga kababayan nating kumakayod sa ibang bansa. Hindi na bago sa atin ang mga kwento ng paghihirap at sakripisyo ng mga overseas Filipino worker. Pero paano kung makatanggap naman sila ng good news? Isang oportunidad na makapagtapos sila ng pag-aaral kahit malayo sa sariling bayan? Sinong mag-aakalang ang isang 18 taong gulang na binata na gaya ni Emilio Baha magsusulat ng isang children's book at magiging daan para makatapos ng pag-aaral ang mga OFW? Today is about recognizing the hard work. Noong August 30, inilunsad ni Emilio ang librong A Heart in Two Places, isang children's book na umiikot ang kwento sa buhay ng isang Filipina domestic helper sa Hong Kong. Ang kikitain ng librong ito mapupunta sa funding ng Scholars ng Fulfills, isang non-government organization na may layuning tulungan ang mga Filipino domestic helper sa Hong Kong na makatapos sa kolehiyo. Personal akong dumalo sa book launch, kasamang ilang personalidad para suportahan ang advokasya ni na Emilio. Sa murang edad, namulat na ang mga mata ni Emilio sa hirap na dinaranas ng mga OFW sa Hong Kong. Tuwing mapupunta ng Hong Kong, madalas niyang makita ang mga OFW sa Central District naglalatag ng karton habang nagkekwentuhan, nagkakantahan at doon ay ginugugol ang iisang araw nilang day off sa mismong gilid ng kalye. This contrast and this duality between rich and the poor with Hong Kong and the Philippines, who thus generalize us Filipinos for being loud, for being noisy, when in reality we're just having fun. Dahil dito, unti-unting nabuo sa kanya ang mas malalim na malasakit para sa mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalo pa at lumaki raw kasi si Emilio sa pag-aaruga ng kanyang yaya Narlene na mahigit 2 dekada ng kasama sa bahay ng pamilya Baha. So growing up, I've always had a very close and personal relationship with our yaya. We're very grateful for her and this relationship that we have with her. Alam ni Emilio na maraming domestic helper sa Hong Kong na mahirap ang buhay at hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Mula rito, nag-isip siya kung paano maihahatid ang edukasyon sa mga domestic helpers sa Hong Kong. At nang maitatag niya ang Fulfills noong 2023, sinimulan niya ang pagpapadala ng mga email sa iba't ibang paaralan na posibleng magbigay ng scholarship. Eventually, after sending hundreds of emails to potential donors, sponsors, and partner universities, some of them eventually said yes, and I'm very, very grateful. So Fulfills currently has 3 partner schools to provide online college education to our overseas Filipino workers. Dito na unti-unting dumami ang kanilang mga volunteer mula sa iba't ibang parte ng mundo. We have around 50 volunteers, mainly based in Manila and Hong Kong, but also around several countries around the world. Dito ako lumaki, so malapit sa puso ko ang patulungan ng mga kababayan natin sa ibang bansa, lalo na dito sa Hong Kong. Kung ako may privilege na makapag-aral, bakit hindi ang mga kababayan natin? Samahan niyo kami mga kapuso sa Hong Kong para kamustahin ang mga OFW scholar ni na Emilio. Dito namin nakilala ang 44-year-old na si Belle na halos 3 taon nang natutulungan ng organisasyon. Sa akong single mom sa Pilipinas, kaya napilitan akong magtrabaho dito sa Hong Kong. Sa Pilipinas, nakatapos ako ng 2-year course, vocational, and then sinubukan ko siyang ituloy ng engineering, pero first sem palang nahihirapan na, nakikita ko na yung hirap ng parents ko to provide. So I just decided to stop and sige, mag-work na lang ako, and then the rest is history. Nagbakasakali lang daw si Belle noong makita online ang tungkol sa scholarship. He was 15 nung na-meet ko siya. So parang lalo akong na-inspire na, sige, etong bata na to nagbibigay ng chance sa amin. Araw-araw, gumigising ng alas 4 ng madaling araw si Belle para dito maisingit ang pag-aaral. Bago magtrabaho ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang course ko ay Business Administration, major in Management Information System. Mahirap mang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nagsisikap daw si Belle, hindi lang daw para sa kanyang anak, kundi pati na
sa kanyang nanay. Pero it's more like of achieving dream for my mom. Alam ko na pangarap ng nanay ko na makita niya ako talaga going up, alam mo yun, sa stage and then receiving my own diploma. Hindi na nga raw malayong makamit ang pangarap ni Belle dahil 2 taon na lang magtatapos na siya sa pag-aaral. Pagkatapos ng fulfills, so I'll be going back home for good. Since magkakadiploma ako, siguro magta-try ako to work in a corporate world. Maliban sa libreng edukasyon, nagbibigay rin sila ng mga seminar at workshop tulad ng financial literacy na mababaon nila sa pag-abot ng pangarap. Binigyan kami ng chance ng fulfills na mangarap ulit na hindi nagtatapos ang buhay namin as domestic helper dito sa Hong Kong. Ang unang batch mula sa halos 30 OFW na tinutulungan ng organisasyon magtatapos na ngayong buwan. Let's give them a round of At ngayong day off ng mga scholar, naghanda muli sila ng isang get-together para makapag-bonding ang mga scholar at volunteer. guys. And I'm like, oh my God, I can do it, I can do it. Ito po yung nagbigay sa amin ng pag-asa para makamit namin yung pangarap namin na diploma. Si Fulfills yung nagpa-realize sa akin na walang edad, walang hirap, hanggat merong mga tumutulong sa'yo, hanggat merong maniniwala sa'yo, makakaya mo. But I also wanted to congratulate all of you for all your hard work in your studies. Pero hindi raw dito nagtatapos ang pangarap ng mga tulad ni na Emilio at Fulfills dahil magpapatuloy raw sila sa pagtulong pa sa mas maraming kababayan. Hindi lang sa Hong Kong kundi maging sa buong mundo. Education should be a right that is given to not just a very select few, but also given to everyone. Ang sakripisyo ng mga OFW hindi matatawaran. Kaya deserve naman nila ang makatanggap ng kabutihan mula sa mga taong katulad ni Emilio. Dahil kahit sa anumang paraan, pwede tayong makapagbigay ng magandang kinabukasan.